Magkakabit nga pala tayo ng brake pad. Itong brake pad na to, nabili natin sa murang halaga sa mga online. Marami niyan, Shopee, Lazada, TikTok. Sa murang halaga, 200 pesos. Ang genuine parts itong maabot ng 1,000 plus. So tara, ikabit na muna natin. Dito na tayo sa ating unit. So, ikakabit natin siya dito sa likod. Kasi pang likuran itong brake pad. Linisin muna natin ng mga buhangin. So, okay, mag-start na tayo. Kakailanganin pala natin ng T40 Star Allen. Dito sa dalawang bolts na to natin gagamitin ang Star Allen. Luluwagan muna natin at huwag nyo munang tatanggalin. Kukuha naman tayo ng 12mm socket wrench. Ngunit bago natin ito maluwagan, kakailanganin natin ng 17mm na wrench dahil ito ang magpipigil sa likod ng nut ng 12mm na socket. Meron pa kasing nut to sa likod, kailangan nating pigilan bago natin mapihit. So, okay, napihit na natin dahil napigilan na ng nut ng 17 sa likod. Pwede na nating bunutin to. Nabunot na nga natin yung bolts na 12mm, pwede na rin natin na tanggalin itong Star Allen na T40. Doon lang natin siya pwedeng tanggalin. So, pwede na nating mabunot yung caliper. Dahan lang po tayo sa pagbunot ng caliper at huwag po tayo magmadali sa ating paggawa. Natanggal na nga natin ang ating caliper dito sa ating disc. Lilinisan natin ito. Pasusukayin natin ang ating piston dun sa may caliper. Saka tayo magpapalit ng ating brake pad. So, ito tatanggalin natin siya. Nalinisan ko na rin kasi ito ng isang araw. Lilinisan ko na lang ulit para makita nyo rin yung process. Itong piston na to, pasusukahin natin yan sa caliper para mas magandang bago ang brake fluid. Tapos itong brake pad. Itong brake pad ko pala is nung July. Halos inabot din ito ng 13,239 odo. Yun ang inabot niya sa stock na brake pad ko. Kita nyo naman talagang napudpud na siya. Halos everyday kasi tumatakbo ko ng 100 to 200 kilometer. Kaya talagang gamit na gamit siya. 6 months lang ang itinagal nitong brake pad na to sa akin. So, maganda na rin. Umabot siya ng 6 months tapos sa 13K odo mahigit. So, try natin to ipalit itong nabili natin na mumurahin kung ilang buwan ang itatagal o ilang odo rin ang itatagal niya. So, punta tayo dun sa harapan. Magbubukas pala tayo ng brake master kasi magsasalin tayo ng brake fluid mamaya. Pero bago yun, tatanggalin muna at pasusukain muna natin yung piston dito sa caliper. Ipapakita ko sa inyo kung paano lalabas yan. Na hindi nyo na siya hinuhugot o hinuhugot kasi masusugatan yung piston, mas okay na yung lumabas na lang siya. Kayo magpaluwa ng piston, tiyakin nyo na babasain nyo yung paligid na to ng basahan kasi tatapon yung brake fluid. Ang brake fluid po ay nakakasira ng pintura ng ating mga motor, mapamags, kung ano yan, basta pintura, napakatapang na kemikal. Kaya iwasan nyo rin na madikit sa inyong balat ng matagal. Mas maganda at mainam na makahugas agad kayo ng inyong mga kamay. Bago natin mapalabas yung piston, pupunta tayo sa harapan. Pipigay natin ang pipigayin yung preno sa ating likuran para lumabas yung piston. Kita nyo naman, umaangat siya pababa, lumalabas siya dahil pinipiga ko yung lever dun na preno sa likod. Kita nyo lumalabas. So, palalabasin natin yan hanggang sa lumabas at lumuwayan siya. At sa part nga na to, ito na. Palabas na rin ng brake fluid dyan. Mag-aabang kayo ng basang-basahan. Punasan nyo agad para yung pintura ng ating caliper ay hindi masira. Huwag nyo lang pupunasan sa may loob, sa labas lang. Ayan, katulad itong ating brake fluid. Lilinisan pala natin itong piston. Ito ang ating piston ng brake mask ng ating caliper. Kita nyo naman ang ating piston at umukit na yung dumi ng ating caliper dito. So, lilinisan natin ito. Ang importante, walang sugat ang ating piston. Kumuha lamang ako ng gasolina at binrush-brush ko lang siya. Pero sa part na to, hindi ko na matanggal yung stain. Pero tinry ko naman, siguro sa sabon, ganon. Pero okay lang naman yan, at least walang sugat yung piston nyo. Smooth pa rin ang pagpasok at paglabas nito, pagtulak nito, pagbomba-bomba sa caliper. Yun naman ang
importante. So, yun, hindi ko na nga siya matanggal. So, hinayaan ko na lang siya basta at least malinis ko. Linisin nyo lang na maigi. Basta't walang sugat yung piston, okay na okay naman yan. Wala naman yung problema. Kita nyo naman, nag-drawing na yung dumi dito. Pero wala naman siyang, problema. Hindi naman siya umuka. Ayun ang mahalaga. So, ikakabit na natin to sa caliper muna. Bago natin siya makabit, kunin natin ang ating caliper. Linisin muna pala natin ito bago natin siya ikabit. Nalinis ko na kasi ito na isang araw. Malinis na siya. So, linisin ko na lang din para makita nyo rin ang process ng aking paglinis. Tinanggal ko lang muna yung dalawang bakal ng bracket ng brake pad. Tapos binrush-brush ko lang. Huwag nyo nang brushin yung goma. Yung mga gilid-gilid lang. May goma kasi ito sa may magkabilang butas niya. Huwag nyo nang patamaan ng gasolina. Mas okay na yung labas-labas lang. After pala niyan, isinunod ko na yung bracket ng ating brake pad. So, ganun lang din. Brush-brushin nyo lang din kasi naiipon yung mga dumi dyan sa may gilid-gilid. Para mas magandang dikit ng ating brake pad. Linisan ng bawat pesa, punas-punasan nyo. Yung malinis na pamunas. Ito ang ating caliper. Pupunas-punasan muna natin yung gilid, yung mga tubig, pati yung loob. Tapos ikakabit na natin yung piston. Sa part na to, nagpunas lamang ako ng marahan. Hindi ko na pala binasa yung looban. Yung bali yung labas lang kasi yun lang naman ang natamaan ng brake fluid. Pinunasan ko rin yung loob ng bunganga niyan. Kaya nakita nyo may mga dumi. Kaya punasan nyo lang din ng maigi. Ng malinis sa basahan. O malinis sa pamunas. Okay na, nalinisan na natin. So, pwede na natin ikabit tong ating piston. Ito pala yung piston, gagawin natin yan para maikabit. Ipapasok lang natin. Tiyakin nyo lang na malinis ang ating piston at hindi basa. Ipupush nyo lang siya dyan, itututok nyo sa butas, tapos ipupush nyo. Nakita nyo, hindi ko pa siya totally napupush. Kukuha tayo ng panulak. For example na lang nito. Tutulak natin siya dyan, pwede kung yan. Lalabas pa yung kaunti, tulak nyo pa ulit. So, ayan. Kung makita nyo naman, nag-flat na siya. Ganun lang kadali ibalik ulit siya. Assembly na rin natin ng mga bracket ng brake pad para may kabit na natin ng brake pad at makapag-bleed na rin tayo. So, ganyan lang sa pagkakabit nitong ating bracket ng brake pad. Hindi naman ito nakakalito at kahit magpalitan yung dalawa na yan, wala rin naman problema. Kasi same lang din sila ng sukat. Basta ganyan lang din ang posisyon. Kita nyo naman, ayan. Ganyan lang ang posisyon niya. Tapos, kukunin natin brake pad. So, itsura ng original. So, ito yung bago at saka yung stock na genuine parts ng Honda. Ito pa lang nasa kaliwang side ko. Yung luma is tumagal na 6 months. 13K odo ang inabot. So, matatry natin itong mumurahin kung ilang buwan na nga abutin. Kita nyo naman, yan. Parehas naman silang may tatak na Nissin. Tapos merong nakalagay dito sa kabila isa T32. Tapos parehas din sila ng parang may serial number. So okay naman. Yun, kita nyo naman talagang naupod na. So ikakabit na natin itong brake pad. Sa pagkabit, ganito lang din ang posisyon. Sundan nyo lang. Madali lang man ito magkabit kasi hindi naman magtutugma kung magkakamali kayo. Naisalpa ko na nga yung isa, tas pinagpantay ko lang din yan sa may gilid. Ganyan lang, isasalpak nyo lang siya, tas magpapantay nyo lang. Kasi hindi yan papasok sa loob ng rotor kapag may nakausli. So, parehas lang din sa kabila. So, okay na, naikabit natin. Isi-set aside muna natin yan na hindi siya magagalaw. Tapos, kukuha tayo ng grasa para dito sa ating caliper kasi gagrasahan natin ito. Konti lang naman kasi isa rin to sa mga nagiging sanhi
kung bakit hindi nagtatanggal yung brake pad. Kasi nag-i-stuck yan, nagpupuno ng kalawang. Kaya dapat may grasa yan kahit kaunti. Yung grasa na pang ano talaga, pang caliper. Pero kung wala kayong grasa na pang caliper, pwede naman yung grasa na ano. Linisan nyo na lang din agad. So, yan, kakabit lang natin siya yun. So, kita nyo naman, sinalpa ko lang din. So, pwede na natin siyang ikabit. Okay? Dahil naayos na natin. Ayan, isasalpak na pala natin siya. Tiyakin nyo lang na may space na makapasok ang ating disc sa magkabilang brake pad. At kapag naipasok nyo na, itutok nyo agad sa dalawang butas kung saan nakapwesto yung Star Allen bolts. Uunahin natin na pasukan ng bolts yan, yung Star Allen. So, okay, salpakan muna natin para at least hindi na siya mahuhulog. Same din sa kabila. So, kapag naisalpak nyo na yan, pwede na natin isalpak yung 12mm na bolts. So, isalpak na nga natin yan. Pero hindi pa natin yan mahihigpitan dahil kailangan natin ng 12mm socket wrench at saka yung 17mm wrench pamigil dun sa may likod. Same procedure lang din katulad nung kanina. Hihigpitan nyo dun sa may loob dahil may 17mm nuts. Tapos kukuha tayo ng 12mm na socket. So once na nahigpitan na nga natin yung sa 12mm bolts, higpitan na rin natin tong Star Allen. Dito na sana kakabit sa ating swing arm. Yung original ito sa Honda, mabot ko 1,000. Sa Shopee, titignan kung gaano katagal. Itong nabili ko sa Shopee, ano lang, 200. 200 lang. Titignan kung gaano katagal. Baka isang gamitan lang. Tapos, ang problema ko naman is magbe-bleed. So, okay na nga guys, ikabit na nga natin lahat. At pupunta naman tayo sa ating brake kasi wala tayong brake kasi nagpaluwa tayo ng piston. Kaya lahat ng brake fluid natapon. Ang ending, hindi kumakagat itong preno. So, magbe-bleed tayo, hindi na sa harapan. Doon na lang sa likuran. So, dito sa ating caliper sa may likod, bubuksan nyo yung goma na may 8mm. Bubuksan natin yan kasi papakagatin na natin ang ating preno. Pag once inangat nyo yan, nakabukas na. Kailangan ipapump nyo siya ng ipapump. Pabantayan nyo syempre yung brake fluid, bababayan. Bago nyo bitawan, bago nyo isara, kailangan nakahawa kayo na maigpit. Bago yan, sasalinan muna natin itong brake fluid kasi nagbabawas yan. Pumupunta yan sa hose, direkta sa ating caliper hanggang sa kumagat yan. Okay, sasalinan mo muna natin siya. Kailangan bantayan nyo na hindi siya masiro, ma-empty kasi papasukan na naman ang hangin yan. Okay, at sa part na to para kumagat ang ating preno, babasahin muna natin yung paligid-ligid na matatamaan ng brake fluid para maiwasan natin ang pagkasira ng pintura ng motor. So sa part na yan, ipapump nyo ng ipapump. So, hawak sa lever na madiin, bukas, pump, 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 pump. Tapos, huwag nyo bibitawan yung lever, nakapreno, sara. Tapos, ganun ulit procedure. Kailangan nakapump ka na bago mo buksan. Pump, 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 pump. Hawak sa preno ng madiin. Huwag bibitawan. Sara. Hanggang sa kumagat yan. Ganun lang. Ganun lang kadali ang procedure ng pagkagat ng preno. Napakadali lang kaya huwag kayo malilito. Sa part nga na to kumagat ng ating preno. Ganun lang ang gawin nyo pa ulit-ulit para hanggang sa kumagat yung preno. Napakadaling procedure lang naman. Babantayan nyo lang talaga yung brake fluid. Kasi pag naubos yung brake fluid yan sa brake master, dito kayong magbi-bleed sa unahan. Kailangan ma-bleed nyo yung sa may brake master. Papunta ng caliper. So ayan, hanggang dito lang pala yung nilagay kong brake fluid. Hindi ko siya pinuno kasi aapaw to. Matatapon. So ayan, pwede na natin nga siyang takpan. So, ayun tinakpan ko na nga ng 2 bolts. So, pwede natin tornilyuhin ngayon. So, ayun lang naman, ganun lang kadali yung paano natin ma-maintain ang ating braking system. Ingatan po natin yan kasi napakahalaga yan sa ating motor.
So, itong yan na yan, after nyo magamit, takpan nyo na lang din ulit. Kasi sira pala yung tornilyo na yan, kaya dapat dahan-dahan lang din kayo sa pagbukas at pagsara. Huwag masyadong madiin, huwag masyadong mahigpit. Kasi nababali yan. Nabalian na kasi ako ng ganyan. So, okay guys, hanggang doon lang naman ang ating video. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan din kayo. Yun lang, maraming salamat.